what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong isang balita na kung saan ay tila baga mga kababayan ay tatablahin na po, no? Neto ni VP Sara Duterte ang kanyang buong pamilya mga kababayan, no? Tila dito po sa kanyang naging statement, no, ay kakalabanin na po niya ang kanyang buong pamilya mga kababayan. Naniniwala po ba kayo, no, na kayang gawin ito ni VP Sara Duterte, no, nakalabanin yung kanyang pamilya? Okay, so i-comment nyo po yan dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan. Alright? Okay, so yan, no, bago natin umpisahan itong balita na to mga kababayan, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Okay, so yan, naniniwala ba kayo, no, dito sa mga sinabi na to ni VP Sara Duterte, no, na kung saan ay siya daw mismo, no, ang magbabawal sa mga political dynasty mga kababayan? Bakit kaya hindi niya to sinabi bago maghalalan? Ano? Diba? Kung ayaw mo ng political dynasty, bakit hindi mo yan sinabi bago maghalalan? Talagang pinatapos nyo muna yung eleksyon bago kayo naglabas ng ganyang statement. Kasi masasagasaan niya no, yung buong pamilya nila. Well, hindi lang naman sila, no, ang may political dynasty rito sa Pilipinas dahil marami talagang mga pamilya, no, o mga political dynasty na meron dito sa Pilipinas, mga babayan, no, simula sa taas na posisyon, no, sabihin natin Marcoses, di ba? Hanggang sa congressman, governor, meron sila. Okay, so meron din sa mga local governments, merong mayor dyan, may congressman, may konsehal, di ba? Ganong kalawak, no, yung mga political dynasty dito sa Pilipinas, mga kababayan. Okay, so panoorin natin tong balita na to at ating pag-usapan, mga kababayan. Sa tingin ba ninyo kayang gawin to ng ating VP Sara Duterte? No, dahil kung titignan natin, 5 po. No, sa pagkakaalam ko, 5 sa kanilang pamilya, mga kababayan, ang nakaupo o nakapwesto ngayon diyan po sa Davao. Okay, so panoorin natin itong mga balita na to. Okay, let's go. Nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte na susuportahan niya ang panukalang batas laban sa political dynasty at handa siyang magsulat ng draft para rito. Sinabi ni Duterte na siya mismo ang may kredibilidad na magsalita tungkol sa political dynasty dahil nagmula siya sa pamilyang matagal nang nasa politika. Bagaman naniniwala siyang dapat suriin ang kakayahan ng bawat kandidato at hindi lang ang apelido, sinabi rin ni Davao City Councilor Rigo Duterte na nasa mga botante na rin ang desisyon. Sa kasalukuyang resulta ng halalan sa Davao City, na panatili ng mga Duterte ang kanilang pwesto sa lungsod kung saan 5 Duterte ang nakakuha ng posisyon sa lokal na pamahalaan. Diba? 5 pong Duterte ang nakaupo ngayon diyan po, no, sa Davao. Okay? So ang tanong mga kababayan, ilan po sa kanila, no, yung meron pong mga huling tawag dito, huling termino na, mga kababayan, o ilan din po sa kanila yung nakakaupo lang, kumbaga bago pa lang o kakaumpisa lang ng termino, at ilan sa kanila yung nasa kalagitnaan ng kanilang termino. Okay, so kaya ba itong sagasaan, no, ng ating Vice President Sara Duterte? O isa na naman ba itong mind game, mga kababayan? No, isa na naman ba itong mind setting, no, nagkanilang ginagawa? Posibleng ito ay tinatansya nila, mga kababayan, ngayon pa lang, no? Tinatansya na nila o kung ano yung magiging opinyon ng sambayan ng Pilipino. Imagine ninyo, 2025 katatapos ng eleksyon, mga kababayan, ay tila pumuposisyon na sila para sa 2028 eleksyon. Opinyon ko lang po, hindi ko po sinasabi na yan yung talagang target nila o yan yung kanilang ginagawa. Kasi marami naman talagang gumagawa niyan. No, pagkaupo nila sa opisina, ang tinatarget agad nila is yung susunod na halalan. No? Yun agad eh. Di ba?
bakit hindi natin gayahin, no? Si Mayor Vico Soto. Di ba? Pagkaupo niya sa opisina, anong gagawin nila? Ituloy yung mga proyekto nila para sa sambayanan o para sa mga kababayan niya sa Pasig. Di ba? Dapat ganun yung ating mindsetting ng mga ng ibang mga politician diyan. Di ba? Dapat ganun. Hindi yung nakafocus tayo sa susunod na halalang kaagad. Kabilang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Baste Duterte, Paulo Duterte, Omar Duterte, at Rigo Duterte. Diba? 5 po yung nakaupo na yun, mga kababayan, ha? Suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat. Ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa Ikaw na pinakamagaling. Diba? political dynasty. Kapag bigyan ninyo ako ng chance na sumulat, ako susulat niya. Actually, ang target talaga nila dito, mga Marcoses. Bakit? Magiging hadlang sa kanila yan. Kasi yung mga Marcoses ang tumatakbo sa national election. Tandaan niyo yan, ha? Marcoses po ang karamihan nasa national election, na nasa national position. No? Baka kasi meron na namang Marcos na tumakbo, no, na makakalaban nila pagdating po ng 2028 election at sa mga susunod pa na taon. Okay, so yun yung kanilang siguro, no, na pinaghahandaan dito. Well, ito maganda naman to, no, pero for the timing itself, di ba? Medyo parang ang aga ata niyan, mga babayan. Or medyo hindi maaga, no? Medyo late na siya, mga kababayan. No, kasi kung talagang gugustuhin nila yan, no, bakit ngayon niya lang naisipan? Diba? Bakit ngayon lang naisipan ng ating Vice President Sara Duterte yung anti-dynasty law na yan? Samantalang ang tagal-tagal na yan. No? Tagal-tagal na may nagsasalitaan tungkol dyan sa anti-dynasty law na yan. Diba? Ako yung may pinaka malaki at solid ang credibility to speak about political dynasties because I come from a political dynasty. Well, hindi ako sang-ayon doon sa sinabi niya, no, na siya yung mas may kredibilidad, no? Kasi marami naman diyang mga political dynasty. Ayaw lang nila, no, na masira yun. Aminin na natin, no, na marami talaga, no, na pamilya na nasa political dynasty na ayaw nila masira yun. Diba? Example, mga Revilla sa Cavite. Example lang, mga Villar. Diba? Tapos siya sasabihin niya may kredibilidad siya. Paano naman yung iba walang kredibilidad na magsalita? Diba? So buhat parang lumalabas dito may nagbubuhat na naman ng bangko. Sila na naman yung magaling. No, sila na naman yung matalino, sila yung magaling, sila yung nakaisip, sila yung So wala nang mas matindi pang expert sa political dynasty. Grabe, Wala nang iba pang mas nakakaalam ng usapin sa political dynasty kundi siya. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte kasabay ng paghahayag ng kanyang suporta sa mga hakbang laban sa pamamayagpag ng mga magkakamag-anak sa politika. Ayon kay BP Sara, walang masama sa paglilingkod at pagseserbisyo ng iisang pamilya sa taong bayan. Gayunman, kailangan piliin ng mabuti kung sino ang susuportahan. I am campaigning about... Ay, ganyan yung sinasabi niya rito, mga kababayan, parang contradicting, no? Parang parang may kinokontra nung isang salita niya yung isang salita. About us selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first. Okay, Duterte ka. Ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Okay, Marcos ka. Ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Hindi automatic yon na parang tipong pag-anak, asawa, kapatid, pamangkin, automatic na. Absent a law, that is the most that we can do as voters. Question the capacity and the competence of the candidate. Sinabi Ganun din, di ba, mga kababayan?
Nasa taong bayan pa rin niya ibibigay yung option kung sino ang iboboto. Kahit nasa pamilya po yan ng politika, mababayan kahit gumawa siya ng political dynasty, pero in the end, ang ituturo niya pa rin, ang sasabihin niya, nasa tao pa rin niya kung sino ang iboboto, useless na yung political dynasty law na ipapasa niya. Kasi ganun pa rin eh. Ang pinaka-the best niyan, pigilan talaga. No? Walang makakaupo sa ganitong posisyon, no? O walang makakaupo sa isang bayan, no? Na same na apelido. Walang makakaupo sa isang probinsya, let's say Quezon City, sa isang syudad, no? Sa Quezon City, Quezon City, sabihin mo na lang na ganun. Bawal may ibang diyan, may kamag-anak yung mayor or congressman sa lower hanggang sa barangay level, ganun dapat. 'Di ba? Hanggang second kin or mga ganyan, mga second line ng bloodline. Yeah, dapat ganon or third line, 'di ba? Dapat ganon. No, talagang mapipigilan 'yon. No, mahihinto yung political dynasty. Pero kung sasabihin mo na gagawa ka ng batas para sa political dynasty, tapos sa dulo, no, ibibigay mo pa rin sa taong bayan ang desisyon, anong ginawa mong batas? Anong nun? Wala rin. 'Di ba? Sabi rin ito na kung mabibigyan ng pagkakataon, siya mismo ang magsusulat ng batas para dito. Suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat, ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Pagbigyan ninyo ako ng chance na sumulat, ako susulat niya. Ayon naman kay Rigo bakit kailangan niya pa humingi ng parang permiso, no, na kung bibigyan siya ng chance, no, na isulat yan, siya daw susulat. Bakit hindi na lang niya gawin? Vice President siya. Di ba? May mga kasama naman siya sa Senado, no? May mga kaalyado naman siya sa Kongreso. Okay? So ipasa niya yung batas na yon, mag-draft siya, ibigay niya doon sa mga yon, tapos sila na bahala doon sa Senado kung talagang gusto niyang gawin. Di ba? Pwede naman yun eh. So aabangan natin yung susunod na kabanata niyan, mga kababayan. Kung gagawin ng ating Vice President yung kanyang sinasabi na yan. No, dahil siguradong maaapektuhan po, no, yung hindi lang yung yung ibang pamilya, no, na nasa political dynasty, maging yung pamilya nila, no, ay maaapektuhan yan. Okay, so titignan natin kung anong klaseng batas yung gagawin nito, no, ni VP Sara Duterte. Maganda po yan. No, sang-ayon ako dun sa political dynasty. Okay, walang problema po 'yan. Okay, so ang lang diyan, ang issue lang diyan, paano gagawin at ano yung masasakupan nun at kaya niya bang isakripisyo, no, yung pamilya din nila. 'Di ba? Do sa anti-dynasty na 'yan. Duterte. Matagal na po pinag-uusapan yung anti-dynasty law na 'yan, mga kababayan. Naapo at namesake ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nanalong konsehal ng Davao City. Depende rin naman sa tao kung sino ang kanilang gustong mailuklok sa pwesto. Di ba? Depende lang kasi sa mga tao kung gusto nila. Kami, naman kami. Kung sa mga taga-Davao, kung gusto nila na kami pa rin, ang pamilya namin, patuloy naman kami. Kung gusto pa nila sa amin. Batay sa resulta ng halalan sa Davao City, naihalal na mayor si dating Pangulong Duterte at vice mayor naman ang anak nitong si Baste. Mauupong kongresista naman sa una at ikalawang distrito ng lungsod ang mag-amang Paulo at Omar Duterte, habang nahalal din na konsehal ng unang distrito si Rigo. Okay, so eto yung mga babae, no? Titignan natin maigi yung sinasabi nilang walang mauupo, no, bilang mayor. Well, mali po kasi yung nila ron. Since wala po si Tatay Digong, no, doon sa pwede pong umupo itong si Vice Mayor. No, magiging acting siya, mga kababayan. Kasi wala nga yung no, yung mayor doon. So siya pa rin, no, yung magiging mayor. Kumbaga siya pa rin yung magiging mayor. 'Di ba? Kasi nasa ICC or nasa The Hague, no? Itong si Tatay Digong. So, ang magiging acting mayor dyan is si Baste Duterte pa rin, mga kababayan. No? Ganun po yung mangyayari dyan. Sa tingin ko, correct me if I'm wrong. Pero,
Yun po, usually, yun nangyayari dyan, mga kababayan. Kasi hindi naman siya pwedeng umangat, no, dahil wala naman nangyari dito kaya, kaya Tatay Digong. Di ba? Ang mangyayari lang dyan, mga kababayan, no, is siya lang yung magiging acting mayor. No? So, dun sa mga natin dyan, sa mga kababayan natin dyan, bakit Tatay Digong yung tawag ko dito, no, kaya former President Duterte, tandaan nyo po yung sinasabi ko palagi, huwag kayo magagalit, no, na nire-respeto natin yan dahil dating Pangulong ng Pilipinas po yan. Hindi po tayo kagaya at ipakita natin doon sa mga DDS na naiba tayo. No, wag nating igaya yung ugali natin sa kanila na wala nang ibang ginawa kundi murahin yung Pangulo natin. Mawalang respeto yan. Okay, so yan. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Amen.